Mahal, anong ginagawa mo? Ito ang aking mahal na Zixia. Binibini, yung online boyfriend mong tawag ay unggoy. Kinshu, hindi yung goy ang tawag doon. Zizunbao ang tawag doon. Hindi ba pareho lang? Mahal, pagod ka na no? Mamaya, hintayin kita sa Moonlight Treasure Box. Bagong outfit, hindi kaya. Mahal, gusto mo bang makita ang bagong outfit ko? Gusto. Darating na talaga. Aray, Binibini, okay ka lang? Paano ka nagmamaniho? pasensya na, kasalanan ko ito. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran ko talaga ang lahat. Delivery rider. Ang ganda. Ang aking mahal ngayon ay naghahatid din ng pagkain. Huwag mo nang bayaran, umalis ka na. Umalis ka na, huwag mo nang bayaran. Sa susunod, mag-ingat ka sa pagmamaniho. Ay, hindi pwede. Ano na naman ang gusto mo? Hindi, wala akong pera ngayon. Bigyan mo ako ng contact number. Kapag nakapag-ipon na ako, babayaran ko talaga kayo. Sa panahon ngayon, bihira na lang ang may sense of responsibility na tulad mo. Ganito na lang. Naghahir ang kumpanya namin, subukan mo. Sinha Technology. Delivery rider ka dati? Isang delivery rider, nag-apply pa sa kumpanya namin. Nakakava. Sa tingin ko, sa aking educational background, qualified ako bilang assistant. Hindi naman sobra, di ba? Graduate ka pero deliver ka? Ligit pa ang diploma montag? Hindi kaya sa kalsada mo lang nabili yan? Umalis ka na, sayang ang oras ko. Hoy, ikaw. Ano ang nangyari? Presidente, bakit kayo nandito? Siya yun. Siya yun. Kumusta na ang paghahal ng assistant? Nag-interview pa, malapit na makahanap. Maganda ang isang ito. Yefeng, Lanan. pwede ka bang mag-start ngayon? Pwede. Ang presidente, isa lang siyang delivery rider. Anong karapatan niyang pumasok sa kumpanya natin? Ito ba ay kumpanya ko o kumpanya mo? At saka, ano naman kung delivery rider? Paghamak sa aplikante, bawas lahat ng sahod mo ngayong buwan. Sumama ka sa akin. Ay, I-print mo ang mga dokumentong ito sa 3 kopya. Kailangan mamayang hapon. ay. Mahal, hindi ko akalain na nakapasa ako sa interview. Ang boss ko ay isang magandang babae, pero laging may masungit na mukha. Congratulations, mahal. Pero kung maganda ang boss mo, magsiselos ako. Ha? Bakit siya ganyan? Kung ganun mahal, kung hindi talaga kaya. Mahal, pumunta ka na lang sa kumpanya ko. Huwag kang mag-alala, alagaan kita ng mabuti. Unang araw pa lang sa trabaho, tamad na. Hindi ako pwedeng umasa sa iba, kailangan kong magsikap. Kailangan ko ring bayaran ang mga utang, huwag ko nang dagdagan ang problema ni Zixia. Anong ginagawa mo? Ah, Presidente, kung sasabihin kong hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? tumayo ka na agad. Ay,
Ah, nakulong. Masakit. Presidente, huwag mong hawakan doon. Anong iniisip mo? Ay, huwag. Ang jacket ko, ito na lang ang natitirang jacket ko. Ano, may reklamo ka? Hindi po. Wiw. Ipapabili ko kay Kinshu ng bago para sa iyo mamaya. Bakit ang malas ko ngayon? Anong tingin-tingin mo? Kung tititigan mo pa, bubunutin ko ang mga mata mo. At saka, kung makikita kitang nag-cellphone sa oras ng trabaho. Wala ka ng trabaho. Alam ko na. Natakot ako. Akala ko magiging babae na ako ngayon. Mahal, ano ang gagawin ko, mahal? Bakit hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko? Ayaw mo ba sa akin? Hindi, ako'y isang tunay na lalaki. Umaasa pa sa babae para sa trabaho, may pride din ako. Nako, sinusubukan mo ba ang aking tibay? Yel, huwag mo akong lokohin. Takot ka lang makipagkita sa akin, hindi mo ba? Gustong makita ng sarili mong mga mata. Sandali, paandarin mo yung tao sa labas. Pa makita ko itsura niya. Ibigay mo na sa akin. Ay, Yung tumawag kanina, hindi ba babae? Kuya, ipasa mo na lang sa akin yung gamit. Pwede na biyan gayon. hindi, huwag na tayong magkita. Gusto mo bang mabulag? Pero itong black stockings mo, parang pamilyar. Hindi, naku presidente, sorry. Naku, mapapahamak ako dahil sa bibig ko. Ang ganda mo ngayon, Xiao Yun. Sinong pumasok dito? Bulaklak pa sa maganda. Samahan mo akong mag-dinner mamaya. Chen Hao, ano ang ginagawa mo dito? Ano pa? Para makita ang aking nobya. Wala tayong relasyon, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung ano-ano. Alam na ng mga magulang mo. Isang ulila ka lang na gustong mag-transform sa game company. Sa Baichuan City, sino pa ang tutulong sa iyo bukod sa akin? Kung hindi ako, kanino ka magpapakasal? Huwag mong kalimutan kung maglalabas pa kayo ng bagong laro. Malapit ng magsa. Ang bagong laro ng aming Sinhetech, malapit ng i-launch. Huwag mo kaming alalahanin. Kung magtatagumpay sa paglabas, hindi sigurado. Hintayin na lang natin, ayan. Naku Direktakin, Zino Yang Nagwawala. Kalaban ng kumpanya namin. Ang presidente ng Sufeng Tech na si Chen Zhao. Kahit malaki ang pundo ng kumpanya namin sa teknolohiya, malayo pa rin sa kanila. Kaya malaki ang pressure ng presidente. Mahal, inaapi ako. Yung sinabi ni Zixia, parang katulad ng babaeng presidente, baka si Zixia ang mahal ko. Ito na lahat ng pera ko. May bahay at kotse.
bahay at kotse, lahat ibibigay ko sa'yo. Pwede na ba kitang makita? Naku, palagi kong hinuhulaan. Akala ko mayaman lang si Zixia, hindi ko inakalang ganito kayaman. Gusto mo? Ayoko. Ito. Gusto mo ba? Anong tinitingnan mo? Hay, anong ginagawa mo? Akala ko naglalaway ka sa cellphone mo. Mga litrato pala na magagandang binti ang tinitingnan mo. Ano ba alam mo? Ito ang aking online love. Online love pa talaga. Halatang random na lawan lang, yan mula sa internet. Huy! Baka naman ang online love montag. Ay isang 300 pound na mataba? Oo. Ang payat mo. Baka ka maipit. Mayaman si Zixia, nag-o-online love pa, baka naman. 300 pound na mataba talaga. Ako naman. Tama na, huwag kang magsalita ng walang basihan. Ako nagsabi walang basihan. Maloko ka ng sugar mo, Mimo. Wala ka ng mayuwing pantalon. Ang aking Zixia, hindi kaya talagang 300 pound na mataba. Presidente. Ano ba ang balak niya? Bakit pumasok sa opisina ko at hinubad ang kanyang butons? Ito ba ay may masamang balak? Gusto lang pala akong takpan ng jacket. Hindi ko inakalang ganun siya ka-thoughtful. Kumusta na Axin High-Tech? Tama ang hinala ninyo. Ginamit nga ni Ulinyon ang laro natin. Valang kwenta, TSK. 20 bilyon para sa basurang laro. Talagang si Ulinyon ay isang babaeng mahabang buhok. Ngunit makitid ang pangunawa. Pakakasalan ko siya, sasakupin, at mamanahin ang yaman. Zaka lulunurin ang Xin High-Tech. Ang aking pangarap na dominahin ang industriya ng laro sa Baichuan ay malapit ng matupad. Ayon sa investigasyon, naghahanda ang Xin High-Tech ng isang live exhibition match para i-promote ang bagong laro. Live exhibition match? At kumukuha pa ng mga sikat na players para mag-promote. Interesting, naisip PA niya yon. Pero habang nandito ako, imposibleng makaahon siya. Pangarap. Ano na ang mga preparasyon? Director Kin. Handa na ang lahat ng equipment, pero yung mga inimbita nating influencers. Walang isang dumating. Hindi, alas 9:01 media na. Wala pa rin. Dali, tawagan Montag. Tinawagan na, hindi sumasagot sa tawag, seen lang ang messages. Yung mga guests. Wala rin ni isang dumating. Ngayon na, maghanap ng bagong guests. Tera, hindi problema yan. Hindi ba dapat nagsisimula na ang live stream promotion? Bakit hindi pa rin nag-uumpisa? Ikaw ang may pakana nito. May ebidensya ka ba? Aking kasintahan? Ikaw, Young MGA guests? Hindi PA dumadating? Mukhang hindi na dating eh. Mukhang hindi mo na rin maipapatuloy ang promotion mo. ano ba talaga ang gusto mo? Presidente Chen, hindi ba ito yung mga inimbita nating guests? Bakit nasa side ni Chen Zhao? Mukhang lahat ng guests natin ngayon ay nasa site ni Chen Zhao. Kahit sino pa ang imbitahin mo, basta sabihin ko lang, hindi sila maglalakas loob na dumalo sa event mo. Paano kung hindi matuloy ang event mo? Mawawalan ng credibility ang kumpanya mo sa industriyang ito. Sino pa ang maglalaro ng games nyo? Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang ang gusto ko. Pakasalan mo ako at tutulungan kitang maayos ang promotion. Kung ayaw mo, bukas ngayong oras na ito. Ang balita tungkol sa pagka-delay ng new game ng Xin High-Tech ay lalabas sa headline ng lahat ng major media. Pagdating ang panahon, kunting kilos ko lang. Ang Xin High-Tech ay magiging akin na. Mahal, Presidente, ang dami nating inimbita. Hindi ako naniniwala. Lahat ay tapos pumunta. Maghahanap ako ngayon din ng iba. Maghanap ng tao. Sige, maghanap ka. Nakaupo lang ako dito. Tingnan natin kung sino ang mahahanap mo. Chen Zhao. Huwag mong sobrahan. Hindi lang kita gustong apihin. Gusto kitang kontrolin. Basta't pumayag kang maging asawa ko. At manatili sa bahay, sisiguraduhin kong ang Xin High-Tech ay magiging pinakamalakas na subsidiary ng kumpanya ko. Gusto mo akong pakasalan at kunin ang kumpanya ko. Nananaginip ka? Sige. E di maghintay ka na lang na mabangkarote ang kumpanya mo. O yano. Presidente,
Maraming trolls sa official website natin na nagpapakalat ng kung ano-ano. Bumababa na ang stocks natin. Ano? Bumagsak ang stock price. Mukhang malapit nang magwakas ang kumpanya nyo. Huling yun, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tulad ng sinabi ko kanina, kung papayag ka lang, tutulungan kitang ituloy ang press conference na ito. Huling beses ko nasasabihin sa'yo, imposible. Sige, ayos. Talagang karapat-dapat kang maging babae na gusto ko. Kamusta kayong lahat? Ngayon dito, ipinapahayag ko ang pakikipagdigma ng kumpanya laban sa Sinhitech. Ang taong nakatayo sa tabi ko ay ang pinuno ng Sinhitech. Uling yon. Sinusamantala niya ang propaganda, war para lubusan tayong ibagsak. Eh di ba pwede natin hindi tanggapin ang hamon? Hindi ganun kasimple kung hindi natin tatanggapin. Parang pinapatunayan natin sa buong mundo na hindi tayo kasing galing ng Sufintech. Sa ganitong paraan, babagsak ang stock price natin at posibleng mag-collapse. Direktang magdudulot ng pagbagsak ng kumpanya. Grabe pala. Ginugulo mo ba ako? Bakit ako ka? Pwede ka ubeng isipin na ang Sinhitech ay sumusuko na sa akin. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Sige, gusto kong makita kung sino pa ang maglalaban para sa inyo. Please, mahal. Pasensya na, Hoy Zixia. Mahal, Bakit bigla ka tumawag? alam ko biglaan pero kailangan ko talaga ng tulong mo ngayon. Sige, sabi mo. Hindi mo man lang tinanong kung ano. Kapag ikaw ang nagsabi, siguradong importante yan. Sabihin mo kung ano ang may tutulong ko. Yun, nasa Baichuan Grand Hotel ako ngayon. Kailangan ko ng isang game expert na kaya makapagkompetensya sa Sufintech. Ang gaming skills mo. Ang pinakamagaling na nakita ko, kaya gusto kitang tulungan. Sufintech, yung kanina lang. Yung laban na pinahayag ng Sufintech at Sinhitech. Mahal, paano mo nalaman? Hindi ko inakala na may kinalaman pala si Zixia sa Sinhitech. Nasa krisis ang Sinhitech, pero kung ako ang lalabas. Nakilala ko ni Zixia, anong gagawin ko? Hindi pa ako handa. Sige, hintayin mo ako. Tinatanggap ko ang hamon mo, may ipapadala ako. Nakakatawan sa aming Sinhitech. Lahat ng kilalang game masters sa Baichuan City ay nabayaan ko na. Sinong maglalakas loob na tulungan ka? Huwag kang mag-alala, paparating na siya. Baka naman kute lang ang dinala mo para lokohin ako. Siya ang pinakamagaling na nakita ko. Sige, gusto kong makilala ang dakilang ito. Batas ng lipunan kapag tumanggap ng hamon. Kapag hindi nag-online sa loob ng 10 minuto, talo na. Countdown, 5, 4, isa. Huwag magmadali, narito na ako. Narito ka na. Baitawan SI uling yon. Ang mga babaeng gustong maging nobya ko, umaabot hanggang France. Bakit kung sino-sino na lang ang pinapasok mo? Tigilan mo, matatalo ka rin. Zeno ka? Bakit nagtatago? Zan ka galing? Isang walang alam, nang hahamon pa sa akin? Kaya beng. Xiao yun, tignan mo ang dinala mo. Isang gwapito lang, mas mabuting sumuko ka na. Pakasalan mo na ako. Ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng ligaya. Tigilan mo, kahit mabankrupt ay hindi kita pakakasalan. Hoy, kung susuko ka ngayon, baka bigyan pa kita ng pagkakataon. Kung hindi, kapag natalo ka ng isang babae, baka umiyak ka pia. Daldal ka ng daldal, kung magaling ka, laban tayo. Laban. Zandali. Mas maganda kung may pusta tayo. Kung manalo kami, ibibigay mo ang 40% ng shares mo. Sa akin. Paano kung kami ang manalo? Kung nanalo ka, bibigyan ko sa iyo ang karapatan sa aming laro ng flagship. Nang libre sa inyo. Payag ako. President, 40% in shares yen. Kapag natalo tayo, mapapasa kanya na ang kumpanya. Naniniwala ako sa kanya. Bakit niya ako tinitignan ng ganyan? Tigilan na, mag-umpisa na tayo. Imposible. Hindi. Isang move lang, natalo mo na ako. Nakhiat ka. Ayaw kong tanggapin, laban ulit. Kung ayaw mong tanggapin, laban ulit. President, may problema. Ang sabi-sabi sa internet, naipasa na sa Sinhai Technology. Bumagsak na ang stocks natin. Tama na, tigil mo na. Hindi pia ako talo, isa pia. Kulang pa ba ang kahihiyan? Umalis ka. Sandali. Director Chen, huwag mong kalimutan ang pustahan kanina. Ang laro ng inyong kumpanya ay sa amin na ng Sinhai Technology. Uling yun, hintayin Montag. Alis. Ay, pagod na ako.
Sos. Kailangan kong magmadaling umalis. Presidente, sumabog ang live stream natin. Napakataas ng popularity ng misteryosong expert na ito. Kung masing natin siya, pwede pa nating pataasin ang hype. Tingnan mo, Tak. Ito ang impormasyon na nakuha natin sa kanya. Yefeng, siya nga talaga. Ang bilis niyang tumakbo. Ganito ba niya ako ayaw makita? Naku, delikado. Si Zixia talaga gustong-gusto akong makita. Ngayon hinahanap niya ako. Hindi pwede. Kailangan kong tumakbo ng mabilis. Baka pareho lang ng pangalan. Meron bang ganito kagulong pangyayari sa mundo? Pero, paano kung siya nga talaga? Hindi pwede, ngayon lang ako nakalapit sa mahal ko. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Ngayon, hintayin na lang natin na mahuli ang isda. Bilis, takbo na. Magkita tayo sa backstage. Alam kong kakalabas mo lang. Kung hindi ka magpapakita ngayon, maghiwalay na tayo. Naku, wala na. Nagalit talaga si Zixia. Ano na gagawin ko? Ako, isang tunay na lalaki, siya isang dalaga. Ganun na siya ka-proactive, paano ako tatakas? Kahit magdulot pa ito ng problema. Kailangan kong pumunta. Nasaan na siya? Nagalit pa talaga siya sa akin. Siya nga talaga, hindi pwede, mahal ko, palagi niyang iniisip. Ang kanyang sitwasyon, ayaw niya akong makita. Kung pupunta ako ngayon sa kanya, baka hindi siya sumaya. Hindi pwede, kailangan kong pag-isipan mabuti. Xiao Yun, anong nangyayari? Simula kanina pang nakangiti ka lang. Nakita ko na ang aking online love. Napakagaling niya at eksakto sa iniisip ko. Xiao Yun, ang daming scammer sa internet ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Hindi yun si Kinshu, sigurado ako. Siya talaga ang hinahanap ko. Ang Maserati na ito ay mahigit 2 milyon. Ang galing siguro niyang magmaneho. Parang hindi pa rin bagay sa kanya. Porsche siyang nadaan at 11. Hindi, parang may kulang pa rin. Huwag kang masyadong padalos-dalos. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa material na bagay. Alam ko. Bibilhan ko siya ulit. Hindi kaya nagalit talaga si Zixia. Ang ganda mo naman. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin siya. Hoy, saan ka pupunta? May meeting pa tayo mamaya. Manager Lai, may personal akong bagay. Maglilive ako. Hoy, saan ka pupunta? Nagalit ang girlfriend ko, kailangan kong ayusin. Nako, nakalimutan kong mag-reply sa kanya. Hindi kaya akala niya galit pa rin ako. Nasaan ang girlfriend mo? Sino ba iyon? Paano mo siya hanapin? Hindi ko alam, pero kailangan kong hanapin siya. Kung hindi niyo ako papayagang mag-leave, ituring niyo na lang na nag-resign ako. Hoy Zion. Akala ko ba importante ako sa kanya? Hindi magagalit ang girlfriend mo. Hindi ka naman girlfriend ko, paano mo nalaman? Sige, ayaw kitang kausapin. Hoy! Hindi pwede, nahirapan akong hanapin ang mahal ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Mahal, nagtatrabaho lang ako, nakalimutan kong mag-reply. Nagtatrabaho ka ba ng maayos? Boss Essie, yung resignation kanina, pwede bang parang hindi nangyari? Bless you. Hoy hoy hoy. Naku. Tapos na ako. Mukhang na-offend ni Yifeng ang presidente. Kung pahihirapan ko siya, magiging paborito ako ng presidente. Kailangan mong tapusin ang mga trabahong ito bago matapos ang araw. Kung hindi matapos, mag-overtime. Kung hindi maganda ang trabaho,
Kalahati ang sahod mo sa buwang ito. Ano pang hinihintay, Montag? Magtrabaho ka na. Kung hindi mo matapos, bawas sahod mo. Ang dami nito. Trabaho ito ng 3 tao. Gagawin mo lang ako mag-isa. Ito ang trabaho mo. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka. Ikaw may utang pa ako sa presidente para sa pag-aayos ng kotse. Kailangan ko pang bilhan ng bahay at kotse si Zixia. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Tiisin ko na lang. Ayos lang. Alas negatibo 1:0 na. Bakit hindi ka pa umuwi? Hindi ko pa tapos ang trabaho ko. Presidente. Ano nang kinakabahan ka? Saan galing ang napakaraming trabahong ito? Ay, Liang, talagang pinupuntirya niya ako. Kung malaman niyang nagsumbong ako sa presidente, lalo niya akong hindi palalampasin. Hindi pwede. Hindi ko sasabihin sa presidente. Kakaiba lang ako sa kumpanya. Gusto ko lang gumawa ng marami at matuto ng marami. At saka, may utang pa ako sa'yo para sa pag-aayos ng kotse. Pag-aayos ng kotse. Naalala mo pa pala. Ay, Nakaka-board mag-overtime ng mag-isa. Baka naman. presidente. Ikaw. Hindi kaya hahalikan niya ako. May Zixia na ako. Huwag kang lalapit. Gusto ko lang bantayan ang trabaho mo. Bakit mo ipinipikit ang mga mata mo? Hindi kaya akala mo. Hahalikan kita. May trabaho pa ako, presidente. Umuwi ka muna. Ang cute mo talaga, mahal. Naku, bakit niya ako tinitignan ng ganyan? Nangangaliskis ang balat ko. Anong ginagawa mo? Ang binigay kong file, hindi mo matapos sa isang gabi. Ngayon sasabihin mong tapos na? Nagluloko ka, ba? Ikaw, Kahit natapos Montag, basura lang yan. hindi mo man lang tiningnan sinasabi mong basura. Bakit? Akala mo hindi ko alam kung ano ang trabaho mo dati. Isang delivery rider, ano bang magandang magagawa mo? Ano na problema sa delivery rider? Walang mataas o mababang trabaho. Paano mo masasabi kung magaling ako o hindi? Huy, ayaf Montag pang aminin? Sage, tingnan natin. Anong klaseng gawa ba ang kaya mong isulat? Paano ito nagawa mo? Ganitong klaseng dokumento? Ngayon, satisfied ka na? Hay, ikaw. Akala Montag akute lang ako? Tulad mong gwapo. Ay ang gumawa ng ganitong high quality na dokumento. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw ay isang walang hiyang gwapo sa opisina. Aminin Montag na. Kaninong dokumento ang ninakaw mo? Anong ebidensya meron ka? Paninirang puri lang ito. Ebidensya? Tulad mong galing sa mahirap, paano ka magkakaroon ng utak? Para gumawa ng ganito? Sa tingin ko, hindi ito orig sa'yo. Kundi pinagawa mo lang. Tulad mong naghihirap sa ilalim ng lipunan. Gusto mo pa ring umangat kahit ano ang gawin. Sa tingin ko, hindi ka dapat narito. Ikaw ay kahihiyan ng kumpanya. Hayo ka o zayo. Magpakumbaba ka at umalis ka na sa kumpanya. Bahala ka sa iniisip mo tungkol sa akin. Pero itong dokumento, ako ang gumawa. Wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang sinasabi ko ay totoo. Sino ang makakapagpatunay na ikaw ang gumawa nito? Ang Diyos? Ang Diyos? Ako ang makakapagpatunay. Kinukuha niya ang plano ng iba para lokohin ako. Tulad niyang nagde-deliver lang ng pagkain. Paano niya magagawa ang ganitong high quality na dokumento? May problema talaga. Bawat salita sa dokumentong ito, bawat larawan, ako ang gumawa. Kung wala kang ebidensya, huwag mo akong sabihang ng kopya. Nang kopya? Kahit isang salita pa ang pagkopya. Bibigyan pa ba kita ng award? Aminin Montag na. Nang kopya ka, aminin Montag. Kahit anong damit ang suotin ng palaka, palaka pa rin ito sa kanal. Paninirang puri lang ito. Ang sinasabi ko ay totoo.
Sino ang makakapagpatunay na ikaw ang gumawa nito? Ang Diyos? Ang Diyos ay hindi makakapagpatunay. Pero ako, kaya ko. Kagabi, habang nag-o-overtime siya, kasama ko siya. Nakita ko mismo kung paano niya ginawa ang mga dokumentong ito. Naku, ano ba yan? Si Yefeng, kasama niya ang presidente sa opisina. Mag-overtime ng mag-isa. Baka may kung ano-anong pinagkakagawa. Baka may kalokohan. Baka nasa opisina na sila. Alam na ng lahat ang katawan ng presidente natin. Sayang naman sa mahirap na yun. Magkano kaya ang bayad sa isang gabi sa pag-alaga sa presidente? Mukhang hindi tatagal ang katawan ni Yefeng. Tungkulin ko bilang presidente na siguraduhing walang maling empleyado na magdudulot ng kahihiyan sa kumpanya. Si Presidente Liang ay palaging masipag sa kumpanya. Paano naman iyon sa ikabubuti ng kumpanya? At si Yifeng, kahina-hinala talaga. Bigla-bigla na lang may magandang plano. Mahirap paniwalaan. Kahit nalinlangin mo ang presidente. Magsinungaling para sa'yo. Sino ang makakapagpatunay na ikaw ang gumawa? Kung gusto mong maniwala sila sa'yo, dapat sumali ka sa design meeting ng kumpanya. Hindi kayang hawakan ng baguhan ang design meeting. Paano siya? Isang tao tulad ko, isang veteran na disenyo ng laro. Hindi siguradong mapapapaniwala ko ang mga hurado. Anong karapatan niyang mahirap na yan? Aminin Montag na lang na nanggopya ka para hindi na lalong mapahiya ang kumpanya. Sige, payag ako. Hindi mo to kayang salihan. Napakahirap ng design meeting bago ka pa lang sa kumpanya. Hindi mo kakayanin. Gaano man kahirap patutunayan kung kaya ko. Ayokong isipin nila na nangopya ako. Ipapakita ko ang kakayahan ko. Talagang season bao ko. May paninindigan, sobrang pogi, mahal. Sana hindi ka magyabang, baka lalong mapahiya. Sige, abangan natin. Hinshu, bakit mo tinutulungan? Sila nga ba kay Yefeng? Inosente siya. Kitang-kita kong may masamang balak si Yifeng sa'yo. Pinagmamasdan kitang lumaki. Palaging slow ka sa pag-ibig. Bilang tiyo mo, dapat kitang protektahan. Hindi kita hahayaang maloko ng masasamang tao. Hinshu, mali ang hinala mo. Hindi ganoon si Yefeng. Mabait siya at may paninindigan. Naniniwala ako sa kanya. Nabubula ka na. Ganon-ganon Montag na lang siya kilala? Madali ka lang magtiwala? Tama na Hinshu, gusto ko siya. Kaya pakiusap, wag mo na siyang awayin pa. Si Yifeng na ito, talagang papalayasin ko sa kumpanya. Anong nangyari? Nagloko ang computer. Legitimately, nagloko ang computer ko. Palitan mo naman ako. Palitan. Zino KBA? Chairman KBA. Kailangan ko ng bagong computer para sa design meeting. Hindi naman para sa sarili ko. Anong design meeting? Pakiusap, huwag mo nang sayangin ang resources ng kumpanya, okay ba? Ako. Hindi, mahal ko, gusto mong patunayan ang kakayahan mo. Hindi na ako makikialam, bagong computer lang naman. Hindi ako nagkukulang sa pera. Wow, ito ang pinakabagong model ng computer. Diyos ko. Sama, luma na ang mga computer ng kumpanya. Papalitan ko kayo ng bago. Anong tingin-tingin? Hindi lang ikaw ang papalitan. Ay mahal, bakit hindi ka pa kumakain? Paano kung magkasakit ka? Ay meron. Sumama ka sa opisina. May problema ba? Ay, sigurado ako si Yefeng. Tinawag para pagalitan. Ang zaklap. Bakit mo ako tinawag? Kainin mo lahat ito. Ay, Kainin mo na. ang dami, hindi ko maubos. Nasamid ka ba? Uminom ka ng tubig. Sugarcane Orange Sparkling Juice Mixed Drink. Inirekomenda pa rin ng E-Bite of China. Siguro lalabas na lang ako para kumain. Ay, bakit ka lalabas? Dito ka lang kumain. Ay, Anong hinihintay mo? Kain ka na.
Presidente, gusto mo ba ako? Ano? Nakilala na kaya niya ako. Pero ang galing ng pagkakadisiplina ko, paano niya nalaman? Anong sinasabi mo, paano ko magugustuhan ang isang tulad mo? Biro, Parang mabigyan bagong kumita pa sa akin. Hinagdan mo lahat ng kumita sa kumpanya. Tapos tinawag mo pa ako sa opisina mo. At sinabihan mong kumain ako. Presidente, ang galing hulaan ng motibo mo. Pero, wala kang makukuhang sagot sa akin. Dahil may gusto na akong online love, Presidente. Maging decente ka naman. Hindi kita magugustuhan, Presidente. Pigilan mo na ako, lalaki akong hindi mo makukuha. hoy, bumalik ka dito. Alam mo ba na ako ang online love mo? Yefeng, ang cute-cute mo. Yefeng, siya na naman. Zinaktan ka ba niya? Ha? Zinaktan ka ba ni Yefeng? Sabi ko na sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan yon. Lumayo ka sa kanya, paalisin ko siya sa kumpanya. Nako Kinshu, huwag ka nang makialam. Ang kulit mo, nakakainis. Yefeng, sasaktan Montag si Xiao Yun? Hindi kita patatawarin. Mahal, ang boss ko pala ay gusto ako. Ano na ang gagawin ko? Kapag tinanggihan ko siya, baka pag-initan niya ako. Kapag nawalan ako ng trabaho, Pareho akong dalawang tao, pero kahit alin ang piliin mo. Galit na galit ako. Ano? Gusto mo bang pumayag sa kanya? Ito ang bagong kotse na regalo ko sa iyo. Nako Kinshu, gusto ka na patayin. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugustuhan ka ng pamilya ko. mahal. Baka scammer ka. Palagi akong umiiwas sa pagpupulong sa'yo. Pero ngayon, desidido na ako, mahal. Kapag natapos ko na ang trabaho ko ngayon, makukuha ko ang malaking bonus. Para makapagkita na tayo. Makakapasa ka, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Anong ibig mong sabihin sa nandito ako? Ang ibig kong sabihin, nandito ako para sumuporta sa iyo. Nandito ako para sumuporta sa iyo. Ibig kong sabihin, nandito ako para sumuporta sa iyo. Bravo. Sa suporta ng pagmamahal ni Zixia, makakamit ko ang tagumpay kaya bigyan mo ako ng halik. Ay naku. Mukha mo bukas paano ka sasali sa meeting. Huwag kang mag-alala, Boss Kin, handa na ako. Panoorin mo na lang. Wow, ang gwapo mo talaga, mahal. Simulan na natin. Nasaan ang file ko? Nawala. Hindi ko mahanap. Mukhang hindi mo ginawa. Imposible, alam kong ginawa ko. Huwag kang makunwari. Isang delivery rider lang ang dating mo. Nangangapang sumali sa design meeting? Zobra ka na. Huwag kang magsinungaling. Ginawa ko ang proposal na to. May gumalaw nito, sigurado ako. Sino bang gagalaw ng file mo? Marami na akong nakilalang tulad mo. Kapak na bala. Gulo lang ang dala mo. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang sa kumpanya. Bakit mo sinasabing basura ang ginawa ko? Nakita mo ba ang file ko o ikaw ang nag-delete nito? Ikaw ba ang nag-delete ng file na to? Ako ang nag-delete? Karapat-dapat ba? Ko? Paalang sa kapakanan ng kumpanya. Tulad mo, hindi mo maalagaan ang file mo. Ano pa ang magagawa mo sa trabaho? Ako. Ang mga taong tulad mo, hindi dapat nagtatrabaho sa kumpanya. Nawala pa ang importanteng file. Halatang hindi niya pinahalagahan ang oportunidad na to. Nirespeto sa trabaho, wala. Tanggalin na lang. Kung hindi mo maalagaan ang file mo, hindi ka talaga bagay sa kumpanya. Pero hindi ibig sabihin nito na wala kang kakayahan. Pinaparamdam sa akin ng presidente. Ginawa ko talaga ang proposal na to. Bigyan niyo lang ako ng konting oras, gagawa ko ulit.
Ayos sa inyo. Bigyan ka ng oras? Akala mo untak laro-laro lang, tu? Naghihintay lahat ng tao dito para sa'yo. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Bakit? Ginawa ko talaga ang file na to. May nag-set up sa akin, sigurado ako. Setup? Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong klaseng tao ka ba? Umalis ka na sa kumpanya. Huwag mo nang sayangin ang oras namin. Nasaan ang kisses? 24 paghahati 7 ang kiss natin, hindi ako naniniwalang. Walang nakuha. Tama, pwede nating i-check ang CA. Under maintenance on equipment. Sira ang CCTV. Hindi ba ito isang pagkakataon lamang? Hindi ba kakabago lang ng monitoring system natin? Bakit nasira? Dahil alam eh. Hindi kaya may nag-off ng monitoring? Oo, pwede. Tapos na, hanggang dito na lang ang usapan ngayon. Si Efeng, dahil hindi na alagaan ang mga dokumento, babawasan ng 1 buwang sahod. Si Liang, bilang supervisor, hindi ginampanan ang responsibilidad, suspendido pero may sahod. Kinshu, sumama ka sa akin. Presidente. Presidente. Bakit ako suspendido may sahot? Presidente. Kinshu, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mong isipin hindi ko napansin, kanina pa kayo ni Liang. Ang mga palibuli na yan. Bakit mo laging pinupuntirya si Efeng? Mula nang mawala ang mga magulang mo, ako na lang ang nakatatanda mo. Kung hindi kita alagaan, sino ang magproprotekta sa'yo? Kinshu, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero ngayong malaki na ako, may sarili akong desisyon. Huwag mo na siyang puntiryahin. Sige na. Para sa akin na lang. Kasalanan nitong lalaking to. Ang malas talaga. Liang, gusto ko ang listahan ng mga core personnel ng Sinhaitech. Presyo mo, kahit magkano. Parang hindi maganda, tu, baka malaman nila. Anong hindi maganda? Isipin Montag. Si Uling yun, dahil lang sa isang lalaki. Hindi niya pinahalagahan ang katayuan mo bilang matagal ng empleyado. Sinuspindi ka pa. May respeto ba siya sa'yo? Kung ibibigay mo sa akin ang listahan, marami kang makukuhang benepisyo. Pag-isipan mong mabuti. Hindi maganda ang kalagayan mo sa kumpanya ngayon. Mas mabuting makipagtulungan ka sa akin. Maraming perks ang naghihintay sa'yo. Tingnan mo itong high heels kung may magbibigay. SA akin nito. Pagkakazalan ka o agad. Hindi ba't may kang online boyfriend na mayaman? Pabili mo sa kanya. Hindi kaya ayaw niyang bilhin para sa'yo? Hindi naman. Ang mahal kong boyfriend ay milyonaryong anak mayaman. Kayang-kaya niyang bilhin yan. At ngayon, nangako siyang susunduin ako. Tatawagan ko na siya. Oy, Mal. Nandito ka na? May nagustuhan akong high heels. Bilhan Montag ako mamaya, ha? Ano? Nandito ka na? Mahal, sunduin na kita Pauvi. Umalis ka. Sino KBA? Mahal, ako ang iyong malaking babi. Halikan mo ako. Halikan Montag ako. Halikan Montag ako. Halik, halik. Umalis ka. Hindi mo ba sinabi na mayaman kang anak? Oo, At may beach house pa? Akala ka UBA mayaman ka. Security guard ka lang pala. meron talaga sa amin. Sa second floor makikita mo. Security guard, yung fishpond sa amin, kung sasama ka sa akin. Araw-araw kitang bibilhan ng siopaw. At yung sinabi mong sapatos, Tigilan mo ako. Sinungaling. Nga pala, may utang ka pa sa akin. Bayaran Montag ako agad. Poes et dugo ka uyan. Bayaran Montag na ako. Gusto mo? Hindi mo malalaman kung gusto mo hanggat hindi mo sinusuot. Hoy! Anong trabaho? Kikita ka. Sige, hintayin mo ako, pupunta na ako. Tol, uminom ka ng tubig. Ito ba yung sinasabi mong trabaho nakikita ka? Isuot mo lang itong head cover. 500 agad. Hindi ba maganda itong trabaho? Yifeng, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo ah. Isang araw na akong hindi kumakain, paano ako magiging okay?
Ito, 500, kumain ka muna. Pwede ba ito? Okay lang. Paano kung ibabawa sa akin? Ako bahala, kaya ka o. Sige na. Yes, 500 ulit. Ano kaya ang kakainin? Hindi pwede. Perang ito. Para kay Zixia, bibili ako ng regalo. Mga karaniwang problema, 2 piso na lang, ano ang kakainin? Ang piso ang sausage. Sa usage, 5 piso ang dalawa. Ang tagal mo na dito, bibili ka ba o hindi? Boss, 2 piso na lang ang meron ako. Pwede bang isa na lang ang bilhin ko? Ngayon, wala ka pang 3 piso. Sige, nanga. Ito na, mukha ka namang pulubi. Hito. Nascan ko na, salamat boss. Dagdag 1 piso para sa sapatos ni Zixia. Nasaan ang sausage ko? Pangit na aso, bitawan mo ang sausage ko. Pangit na aso, ibalik mo ang sausage ko. Ibalik mo. Ang tapang mo hinakaw mo ang sausage ko. Huwag kang tatakbo. Bumalik ka dito. Kung matapang ka, harapin mo ako. Halika. Hoy, Pear. Anong ginagawa mo? Hi. Usap tayo ng maayos. Huwag kang lumapit. Nakapagpabakuna ka na ba? Huwag mo akong kakagatin. Wala akong pambakuna. Tulong. Huwag kang lumapit. Naghihintay kami sa pag-uwi mo, Ginoo. Anong panahon na ngayon? Kahit aso pwedeng maging Ginoo. Pero siya pa rin ang asong Ginoo nila. Ninakaw ang aking sausage, kaya pwede ko bang singilin ang kanilang Ginoo para sa sausage? Ang inyong Ginoo. Walang kinalaman sa akin ang pagkawala ng inyong asong Ginoo. Mga Ginoo, ang inyong aso ay mali. Nandito lang ang inyong Ginoo kanina. Hindi nyo. Ako'y arestuhin. Sa liwanag ng araw. Manggagahasa kayo ng lalaki. Ginoo, sa wakas ay nakita ka namin. Ako? Ang inyong Ginoo. Ginoo, 20 taon naming hinanap kayo. Ngayon lang kami nakakita sa inyo. Alam ko na. Ito'y isang palabas na nanloloko, di ba? O baka naman, nagnanakaw kayo ng pera. Gino, ito'y hindi palabas na nanloloko. At hindi kami nagnanakaw ng pera. Aos puso naming hinahanap kayo. Kayo ang nawawalang Ginoo ng pamilyang Yi. Ako'y Ginoo. Ama mo pa ako. Malas talaga. Di lang aso ang nasalubong. May mga loko-loko pa. Anong gusto nyo? Ito ang aking Carl. Utos lang po kayo sa anumang bagay. Ang pamilyang Ye ay kayang gawin ang lahat para sa inyo. Kunin ko na ito, pwede na. Aalis na ako. Bantayan ng palihim ang Ginoo. Hoy, bakit 5,000 piso ang inyong ipinadala? Hindi ba 500 lang ang sahod? Ang aming amo nanalo sa loto. At naging mapagbigay. Itinaas ang aming sahod. Tanggapin mo na lang ito. Hito. Alin ang dapat sabihin? Naku, di ako mabibigay. Sigurado. Akala ko ba't pagiging mascot at pamimigay ng flyer lang? Tumaas pa ang sahod. Mapagbigay talaga ang amo. Bahala na. Basta, sapat na ang naipon. Pero para bumili ng regalo kay Zixia. Mahal, bakit bigla ka nawala pagkatapos ng trabaho? Baka nagalit siya dahil binawasan ko ang sahod niya. Ayaw din niyang kausapin ako online. Baka may ibang babae na kumukuha ng atensyon niya. Mahal, pwede mo bang ibigay sa akin ang address mo? Mahal, bakit mo kailangan ang address ko? Baka, nagdesisyon na siyang makipagkita sa akin. Biglaan naman ito. May inihanda akong regalo para sa'yo. Anong size ang suot mo? At saan ka nakatira? Mahal, wala naman siyang masyadong pera, pero kung hindi ko tatanggapin ang regalong ito na inihanda niya para sa akin, parang nasasayang lang ang kanyang pagmamahal. Size 36 ang suot ko, no 37 Greenville Villa, Chongming Island. Sabi ko na nga ba, tama ang hula ko. Sakto. Para sa akin ba ito? Hindi para sa'yo ba? Kunin mo na, alam ko na, tuwing gabi. Lumabas ka para mag-overtime at mag-deliver ng pagkain. Dahil ba, sinabi ko sa opisina na maganda ang sapatos na ito. Binili mo ito para ibigay sa akin, hindi ba?
Si Yefeng ba ito, yung may relasyon sa presidente? Bakit ngayon, nang akit na ng iba? Sino bang lalaki ang hindi nagloloko? Gutom na talaga, kahit ano kinain na. Sino nagsabing gusto ka niya? Sino manliligaw sa'yo? Noong nakaraang meeting, tinitigan mo ako ng matagal. At noong nasa pantry, nang kailangan ko ng tulong, agad kang pumunta, kung hindi yan pagmamahal. Ano pa? Kung binili mo na, sige, tatanggapin ko na lang. Hindi ate, nananaginip ka ba? Noong meeting, nakatingin lang ako sa wala, hindi kita tinitigan. At sa pantry. Tulong lang yon kahit sino sa opisina. Kahit sino, tutulungan ko. Mga lalaki, mga sinungaling. Kanina lang gustong makipagkita sa akin. Ngayon, may binibiling regalo para sa iba, baka. Baka gusto niya talaga yung babae. Hindi pwede, hindi ako papatalo. At saka, may gusto na akong tao. Lumayo ka sa akin. Ikaf. HMP. Parang nagpapauto lang siya. Mukhang gusto niya. Yung zapatos na worth 50,000. Mahal, mahal, mahal. Naghihintay ako sa Central Park. Akala ko ba, si Yefeng ay yung taong pinapangarap ni Xia Yun? Xiao Yun, bakit hindi ka na lang lumapit? Hindi pwede. Sino ba nag-utos sa kanya na magloko? Hayaan ko muna siya. Grabe ang epekto ng online love. Nakakaloko ito sa mga kabataan. Subukan ko kaya maghanap online. Noong bata pa ako, gwapo rin ako. Bakit siya umalis? Hindi ba niya ako hahanapin? Ang cute-cute ko naman. Ako. Yefeng, tawag ka ng presidente sa office. Sige, alam ko na. Presidente Tsui. Hindi ba ito yung regalo ko kay Zixia? Bakit nasa mesa ni Uling yun? Ay, baka si Ulin yun ay si Zixia. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Ang sweet at cute kong si Zixia. Paano siya naging presidente? Siguro pareho lang ng gift box. Pareho lang talaga. Hindi pwedeng si Ulin yun ay si Zixia. Impossible. Ang duwag mo naman. Ang ganda ng legs, hindi pwede. Paano kung hindi si Zixia ang presidente? Nagtatraidor ako kay Zixia. Pero parang legs ni Zixia talaga. Hindi, kailangan kong pilitin siyang duwag. Tapos na ang meeting, Yefeng, samahan mo ako sa office. Yefeng, bakit ka natatakot? Pasok. Presidente. Tumawag ka sa akin. Maganda ba? Pula at itim. Maganda ang taste mo, mahal ko. Maganda ba? Ang ganda. Hindi maganda, presidente, may mahal na ako. Hindi tayo pwede. Talaga? Hindi mo ako titingnan, paano ko malalaman? May pagmamahal ka ba sa akin? Hindi ko makita, hindi ko makita. Talagang hindi mo ako titingnan? Zizunbao, Ano ang tawag mo sa akin? magsalita ka. Ikaw si Zixia, ang fairy ko. Grabe, yung babaeng boss kong sobrang yelo. Siya pala talaga yung online girlfriend ko. May problema ka ba? Wala. Paano ako magkakaproblema? Mahal, itong sapatos na to, unang regalo mo sa akin. Gusto kong ikaw mismo ang magsuot nito sa akin. Okay lang ba? Ito. Parang hindi maganda, grabe ito. Ang ganda naman ito. Halika na.
Ano pa hinihintay mo? Ikaw. Ikaw ba talaga si Zixia? Ano sa palagay mo? Ikaw ba si Season Bao? Siyempre ako si Zizon Bao. Hindi ko lang inakala. Ano ang hindi mo inakala? Hindi ko inakala na ako pala ang boss mo. Gusto mo lang ba yung online version ko, hindi yung totoong ako? Hindi, parang hindi totoo. Ngayon, totoo na ba? Yun. Lanan. Malamig sa sahig. Isuot mo muna yung sapatos. May trabaho pa ako. Ay. Hindi ito panaginip. Yung online girlfriend kong 5 taon ko nang nililigawan. Si Ulin yun pala. Grabe, parang magic. Dapat naisip ko na yung drawer na puno ng susi ng mamahaling sasakyan. Sobrang yaman, walang katapusan. Saka yung last na event, ang obvious na ng mga hints. Hindi ko lang napansin. Ang ganda talaga ni Zixia sa totoong buhay. May bilyon-bilyong yaman. Paano ako? Isang mahirap na empleyado lang, hindi deserve. Kaya pala galit na galit si Boskin sa akin. Kung ako yung nagpalaki sa kanya. Tapos nagustuhan niya yung isang mahirap, hindi ko rin matitiis. Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis. Hindi na ako pwedeng maging pabigat pa kay Ulin yon. Magre-resign ako. Ano? Takot ka na pala? Nasaan si Yefeng? Bigla siyang umalis kanina. Magre-resign daw siya. Sino ang pumayag na mag-resign siya? Tawagan mo siya, pauwiin mo. President, wala akong number niya. Hanapin mo. Kailangan kong magmadali, baka ako magsisi. Babalik na lang ako sa pagiging palamunin. Ganoon na lang ba ang pagkainis mo sa akin? Dapat pala hindi na ako nagmadaling makilala ka. Alam kong tatakbo ka. Gusto ko lang namang makasama ka. Pero bakit ka ganoon? Umaiiwas ka sa akin. Nagpakumbaba na ako na ang unang nagpakita ng kabaitan. Pero wala kang pakialam. Yefeng. Hindi mo talaga ako gusto. Naku! Naiwan ko yung notebook ko sa opisina. Ay naku, secret kang gumuhit ng larawan ko. Pagbalik mo, paniguradong pagtatawanan kita. President, may naghahanap sa'yo. Mukhang hindi niya ako kayang tiisin. Alam mo pang bumalik. Ang tagal-tagal nating hindi nakita. Aking mahal na nobya. Ikaw pala, Ano? Hindi ka ba masaya na makita ako? May kasunduan tayo, sino nang may kasunduan sa iyo? Wala tayong relasyon. At saka, may boyfriend na ako. Oh, sinong may lakas ng loob na makipag-agawan sa akin? Wala kang pakialam. Simula ngayon, ang aking kumpanyang Sufengtech ay opisyal na magsasagawa ng acquisition plan para sa Axin High-Tech. Ano? Ang mga kasama ko dito ay mga eksperto sa acquisition. Sa palagay ko, malapit nang magpalit ng pangalan ang Xin High-Tech. Akala mo basta-basta na lang ma-acquire. Nagbibiro ka ba? AMM, hindi ako nagbibiro, lalo na sa magaganda. Hindi mo ba alam na handa ako? Ano ang ibig mong sabihin? Ang pinakamahalaga sa isang game company. Ano? Teknolohiya. Naalala mo yung laro na natalo ako sa iyo? Akala mo taki ibibigay ko sa iyo ng libre? Nawala ang lahat ng gaming data sa backend namin. Posibleng virus ang pumasok. Ikaw, Oo, tama ka. ang sama mo talaga, walang hanggan. Ginamit mo pa ang sarili mong pangunahing laro para lokohin kami. Yan din ay sarili ninyong pagsisikap, sa mata mo ba? Eh talagang walang halaga? AME, negosyante ako. Ang mga larong ito sa mata ko ay produkto lamang basta magamit ang halaga nito. Ngayon, wala na ang database ng laro ninyo.
Malapit na rin ang pagbagsak ng stock market. Payo ko sa inyo, bago kayo mabangkaroto, ibigay ninyo sa akin ang Xin High Tech. Akala mo ba sa mga ganitong masamang paraan ay makakamit mo ang gusto mo? Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Ulin yun, payo ko sa iyo, huwag mong subukang lumaban. Baka pagsisihan mo. Malinaw sa inyo ang sitwasyon ngayon. Ang kumpanya ninyo ay nasa peligro. Kung ibibigay ninyo sa akin, maaari nating bawasan ang pinsala. Haha, imposible. Sech, huwag mong sisihin ako. Sandali. Zino ka ba? At makikialam ka sa akin? Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Siya ang boyfriend ko, Yefeng. Ah, ikaw pala ang lalaking iyon, paano? Sa hako ay magpapakita ng tapang. Hindi mo tak alam ang sarili mong kakayahan dahil sa live streaming event. Naibunyag ko ang balak mo. Kung nagawa ko yun noon, magagawa ko ulit ngayon. Ah, ikaw pala. Tama. Ako yun, kahit na-delete mo ang database, ano naman. May team pa kami, makakagawa pa kami ng bagong laro. Talagang walang alam at walang takot, nakakatawa. Kumusta, President Su? Liang, President Su, pasensya na, ang mabuting ibon ay pumipili ng sanga. At ikaw pa, isang babaeng walang alam. Dahil lang sa isang lalaking nagde-deliver ng pagkain, ginawa mo pa akong target. Huwag mong sisihin ako kung wala ng pasensya. Ano pa ang hinihintay ninyo, halika na. naglakas loob kayong magtaksil sa kumpanya? President, ayaf din naming, pero ang binigay ni Chen Zhao ay napakalaki. Sa Xin High Tech, hindi kami makakagawa ng magandang resulta. Nakalimutan niyo ba ang mga araw na magkasama tayong nagsumikap? President, kailangan din naming mabuhay. At sa Xin High Tech, laging may takot na mawalan ng trabaho. Chen Zhao, kahit anong paraan ang gamitin mo para makuha ang kumpanya, ano ang mangyayari? Basta makakamit ang layunin, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin. Ngayon, wala na kayong team, wala na kayong data. Tingnan natin kung gaano katagal kayo tatagal. Sasabihin ko sa iyo, kahit maging isang hungkag na kumpanya ang aming kumpanya, hindi ko talaga ibebenta sa iyo ang kumpanya. Huling yun, ano ba at halaga ang gusto mo, tak? Hindi ba mas mabuti kung magiging tahimik ang babae sa likod ko? Sinabi ka una, mahal kita, tutulungan kitang pamahalaan ng maayos ang kumpanya. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sa industriya ng laro ngayon, bukod sa pinakamalaking kumpanya nagsunting, kami na lang ang dalawang kumpanyang naglalaban. Kahit malunok mo ang aming Xin High Tech, kaya mo bang labanan ang sunting? Huwag mo nang alalahanin iyon. Ang dapat ninyong gawin ngayon, ay ibigay na lang sa akin ang kumpanya. Alam kong may pera kayo, pero maubos din iyon, at pagdating ng panahon, tingnan natin kung ano ang gagawin ninyo. Sino ang nagsasabing wala kaming paraan? Hindi mo alam. Mayroon pa kaming isang nakatagong elite team. Nakbibiro ka ba? Anong elite team? Sa ganitong panahon, sa tingin mo nagbibiro ako sa'yo. Saan galing ang elite team? May nakatagong elite team ang Xin High Tech. Imposible. Lahat ng may kakayahan, kinuha ko na. Wala nang natitirang elite team. Alam ka una, siguradong nagpapanggap lang sila. Sana hindi montag ako niloloko, kung hindi, papanagutin kita sa Baichuan City. Kahit may elite team ka, ano naman? Kahit makagawa ka ng laro, ano naman? May 1,000 paraan ako para hindi ma-release ang laro ninyo. Kaya mo bang labanan ang Jonteng Group? Basta makapagpresenta kami ng bagong laro sa launching ng Sunting Group. At suportahan kami ng Sunting Group. Malalampasan namin ang krisis na ito. Ikaf? Kayo? Gusto ninyong makisama sa Jonteng Group? Sige, ngayon ko lang makikita kung paano ninyo malalampasan ang hamon na ito. Aalis na kami. Yefeng mahal, ang galing mo talaga. Superhero mo ako, ang pogi mo talaga. Sige na, sige na. Nandito pa si Kinshu. Hindi na siya importante. Yifeng, Elite Team, ako ang Department Head. Bakit hindi ko alam na may Elite Team? Ang tinutukoy kong elite team ay ako. Ano? Nagluloko ka ba? Alam mo bang gumawa ng laro? Gaano ba ito kahirap? At ito ay ilang buwan lamang. Hindi mo ito magagawa mag-isa. Ang iyong mga pangarap ay masyadong malaki. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Sa loob ng maming taon sa industriya na ito, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kinshu, naniniwala ako sa kanya. Siya ang pinakamabait, pinakamagaling sa trabaho, at pinakamahusay maglaro ng laro. Kaya ano man ang sabihin niya, naniniwala ako sa kanya. Kaya nga ito. Xiao Yun, ikaw, nabighani ka na ng pag-ibig. Kinshu, huwag kang mag-alala. Ilan pa ang natitira sa kumpanya? Ito na lang ang natitira sa atin. Ang karamihan, nakuha na ni Chen Zhao. At ang iba, akala nila babagsak ang kumpanya. Kaya nag-resign na. Okay lang. Ganito, Zixia, ikaw ang bahala sa game planning. Kinshu, ikaw ang bahala sa external production team. Tita, ikaw na ang bahala sa paglinis. Siguraduhing malinis ang lugar. Ito na ang huling pagkakataon ng Sinhai.
Kailangan nating magsumikap. Esan, Halika. Ang kumpanya ay natitira na lang sila. Tingnan natin kung ano ang magagawa nila. Pero paano kung makipag-ugnayan sila sa John Teng Group? Imposible. Dahil ako ang makikipag-ugnayan sa John Teng Tech. Bakit mo ako tinitingnan? kung hindi mo ako tinitingnan, paano mo malalaman na tinitingnan kita? Ako. Yefeng, may itatanong ako sa iyo. Engan. Kailan ka nagsimulang magkaroon ng nararamdaman para sa akin? Kung may nararamdaman ako sa kanya, hindi ba ito pagtataksil kay Zixia? Kung wala akong nararamdaman sa kanya, tiyak na papatayin niya ako. Ito ay isang bitag na tanong. Ito ay, Okay, hindi kita bibiruin. pero parang panaginip lang ang lahat ng ito. Ngayon, totoo na ba? Hindi pa sapat. Nagdala ako ng midnight snack para sa inyo. Kinshu, bakit ngayon ka pa dumating? Hindi ba tamang oras? Ay, lumalaki na ang babae. Hindi na mapigilan. Ang ganda ng disenyo nito. Sino ang nagdisenyo? Ito ay dinisenyo ng aking mahal. Ano sa tingin mo? Ang galing no? Ang galing. Oo nga pala, Yifeng, paano mo naisipan? Na idisenyo ang larong ito? Ito ay, noong nagkita kami ni Zixia sa laro. Bilang si Zunbao, iniligtas ko siya. At simula noon, sumunod na siya sa akin. Noong panahong iyon, kakamatay lang ng aking mga magulang. At masama ang aking pakiramdam. Sabi nila, nakakagaan ng loob ang paglalaro ng laro, kaya. Sa laro, nakilala ko si Zizun Bao. Siya ay parang isang dakilang bayani na nagprotekta sa akin. At nagbigay sa akin ng pag-asa. Yifeng, kung sa hinaha, ay hindi mo maganda ang pakikitungo kay Xiaoyun, itong matandang buto ko, ay hindi ka patatawarin. Kinshu, ano ang ibig mong sabihin? Pumayag ka na? Ha ha ha! Ang saya! Kinshu, sabihin mo ang gwapo mo. Bakit hindi ka maghanap ng kapareha? Isang love story sa pagtanda. Ay, pwede kitang tulungan maghanap sa online. Tulad na nangyari sa akin at si Zunbao. Sa ganda ng tiyuhin ko, kailangan pa ba ng tulong mo sa online? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, mayroon ka ring online love interest. Anong itsura niya? May picture ba? Ay, pakita mo sa akin. Huwag mong kunin ang cellphone ko. Yifeng, tulungan mo akong pigilan siya. Pero mas tutulungan ko si Zixia. Ano ang sinasabi mo, Montag? Nagawa na talaga nila? Oo. Ngayon, ang janitor sa Sin High-Tech ay ang aking tiya. Siya mismo ang nagsabi sa akin, totoo ito. Hindi ko inaasahan. Ang batang ito, may nagagawa pala. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung talagang nagawa nila, lahat ng puhunan natin. Para mabili ang Sin High-Tech. Ay masasayang. Huwag kang mag-alala, handa ako rito. Kahit may teknolohiya sila, wala silang creative team. Ay parang basura lang iyon. Ito ay mahirap kung nakuha na koneksyon. Balita ko ay isang team leader mula sa John Teng Production Team. Kung papayag siyang tulungan tayo, baka makaabot tayo sa Game Festival. Ito lang ang tanging pag-asa natin ngayon. Kinshu, huwag kang mag-alala, mapapapayag natin sila. Epsilon Ikvanya. Mukhang pupunta ang binata para makipagkita sa isang tao mula sa I-Group. Pero ayon sa aking investigasyon, hindi sila tunay na miyembro ng I-Group. Kailangan bang sabihin sa binata? Tuloy nyo lang ang pagbabantay. Siguraduhing ligtas ang binata. At huwag niyong ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi maabala ang kanyang pang-araw-araw na buhay ng mga taong gustong sumipsip sa kanya. Ziga. Kumusta po? Kami po ay mula sa Sin High-Tech. Pakiusap tulungan nyo kami. Maganda po ang potensyal ng aming proyekto. Kung tutulungan nyo lang kami na makipag-ugnayan sa production team, ang inyong kabutihan ay aming tatandaan. Kinshu, kahit hindi ka tutulong, hindi mo naman kailangang manginsulto. Tara na. Pero itong Kinshu. Ayaw talaga niyang tumulong, tara na. Sandali, hindi ko naman sinabing hindi ako tutulong. Ano bang kondisyon mo? Tingnan natin kung papayag ang kapatid ko. Ang laki ng pagkakataon, dito pa tayo nagkita. Tara na. Ayaw nyo na ba sa production team ng John Teng?
Hindi ito panahon para magpadala sa emosyon, kahit anong mangyari ngayon. Kailangan nating makuha ang production team na ito. Hahaha, tignan niyo naman ang itsura niyo. Kayo PABA. Ang gagawa ng successful na laro? Parang panaginip lang, isang delivery boy. Isang babaeng CE na malapit ng mabangkrut. At itong matandang ito. Akala nyo basta-basta na lang na gumawa ng gaming concept ay magiging successful na? Hahaha, ngayon naman ay paang asong nagmamakaawa sa akin. Respetuhin Montag ako. Wala kang kapatang magsalita dito. Ganito na lang. Hindi naman ako taong hindi makatarungan. Ang project manager na hinihingi nyo ay ang ate ko. Shen Feng Yao. Ngayon, kung papayag kang maging kasintahan ko, at ibigay mo ang assets ng kumpanya nyo sa akin, baka pag-isipan ko pang bigyan kayo ng pagkakataon. Kung hindi, kapag nabangkrupt na ang kumpanya nyo, hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa inyo. Panaginip mo yan. Ano ba ang problema mo? Kung may problema ka, sa akin ka. Bakit mo binubuli ang babae? Anong klaseng lalaki ka? Ang lakas ng loob ng lalaking ito. Ang ganda ng itsura, ang pogi pa. At higit sa lahat, may paninindigan. Bihira yan. Sa akin ka. Oy, pogi. Ikaw, samahan mo ako ng isang gabi. Solusyonado na ang lahat. Basta samahan mo lang ako ng isang gabi. Ang gusto Montag. Tutulungan kitang makamit. Impossible. Dapat mong malaman, sa buong Baichuan City, ako lang ang makakatulong sa'yo. Pero kung gayon, tinalikuran mo ako, hindi ka na makakapasok sa gaming industry sa Baichuan City. Huwag mong kalimutan. Sa likod ko ang pamilya yi. Alam Montag. Kaya ka o yan. Tara na. Kahit mabangkrop, hindi kita hahayaang hamakin. Ang sweet naman ng dalawang to. Ziege. Inumin mo lahat to. Tutulungan kita. Pangako mo yan? Oo, syempre. Pero bilisan mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tulad mo, binigyan pa kita ng pagkakataon. Malaking biyaya na yan. Inumin Montag. Yefeng, tama na. Mamamatay ka sa sobrang pag-inom. Matanda na ako. Ako na ang inom. Yefeng. Ano nang ginagawa nyo? Yefeng, Ate. Sa'yo na siya. Ay, sa huli, napasa kamay ko rin. Pogi. Tignan Montag, yang itsura. Nakakaloko talaga. Ikaf. Samahan mo ako ngayong gabi. Sisiguraduhin kong masarap ang gabi mo. Zeno ka? Sinisira Montag ang plano KO. Vanya. Maamin na inom ang binata, pero binigyan na siya ng gamot para sa lasing. Binigyan na siya ng gamot para sa lasing. Gusto nitong lalaki na bastusin ang babae ng binata. Ano ang gagawin natin? Itapon mo siya sa dagat. Hayaan mo maligo siya ng isang gabi. Hintayin nating mabawi ng binata ang kanyang pagkatao. Siya na ang bahala dito. Oo. Yefeng Jifeng. Tingnan ninyo ang kahabag-habag na itsura ninyo. Uling yon. Nakikita ninyo ang minamahal ninyo na agaw ng iba. Ano ang pakiramdam ninyo? Kung noon pa sana kayo pumayag sa aking pag-ibig, hindi sana nangyari ito. Ha? Kayong dalawa talaga, kahabag-habag. Ako ang may kasalanan sa kanya. Huwag mo siyang saktan. Pakiusap, palayain mo siya. Ako ang may kasalanan. Yefeng Jifeng. Binibini, ayos ka lang ba? Uling yon. Hintayin mo lang ako. Hayop ka. Tara na. Binibini,
Huwag kang padalos-dalos. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Ako ang may kasalanan sa kanya. Ang useless ko talaga. Hindi ko kayang protektahan ang kumpanya ng aking mga magulang. Ngayon, hindi ko rin siya maprotektahan. Ako si Zizun Bao. Paano ako masasaktan? Zixia. Bumalik na ako. Mahal, huwag mo nang ulitin ito. Paano kung may mangyari sa iyo? Ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, hindi ko na ito ulitin. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ka nakalaya? Hindi ko rin alam. Basta bigla na lang akong naligtas ng hindi ko alam kung sino. Buti na lang ay ligtas ka. Pero ngayon, lahat ng paraan natin ay sarado na. Wala na tayong magagawa, kundi hintayin ang pagbagsak. Tandaan mo, Mahal, ano ito? noong ako'y nalulungkot, may nakilala ako. Sabi niya, Tagaya family siya at ako raw ang panganay na anak nila. Tama na ang kalokohan. Kailangan kong humanap ng tao para ayusin ang kumpanya. Malapit nang mawala ang Sinhectech. Hoy! Yung! Kailangan pa ba ninyo ng binata? Nanay, tatay. Pasensya na. Hindi ko kayo naprotektahan ang kumpanyang iniwan ninyo sa akin. Xiaoxin, wala akong silbi. Hindi ko naprotektahan ang Tsin High Technology. Hindi rin kita naprotektahan. Huwag kang mag-alala, Kinshu. Babalik kami. Siyaw yun. Ano man ang aking katayuan, tutulungan ko ang Sin High Technology. Nalampasan ang kahirapan. Ang ipinangako ko sa'yo, gagawin ko. CJ. Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Malugod naming tinatanggap ang binata. Mahal, ano ang nangyayari? Hindi ko rin alam, bigla na lang nila akong hinanap. Sabi nila ako raw ang binata ng pamilya Ye. Ang pamilya Ye, iyon ba ang pinakamayamang pamilya sa Baichuan City? Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Ye. Malugod naming inaanyayahan ang binata ng umuwi. Hindi mukhang nag-aarte ang mga taong ito. Baka nga ako talaga ang binata ng pinakamayamang pamilya. Binata, ano ang maaari kong gawin para sa'yo? Gusto kong sumali sa game conference ng Sunteng Technology. Tulungan ang Sin High Technology na malampasan ang kahirapan. Madali lang. Pagkatapos ng araw na ito, ang Sufeng Technology ang magiging numero 1 sa Baichuan City. Pagkatapos, wakasan ang Junteng sa Jing City. Ako ang haharap sa pinakamataas. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Bakit nakalabas si Yefeng? Hindi ko alam. Pero siguradong may nangyari. Pero okay lang. Ngayon sa Game Festival na ito, dapat natin tiyakin na ang Tsin High Technology ay hindi na makakabawi. Kapag ganap na natin kontrolado ang gaming market sa Baichuan City, saka natin sila unti-unting ayusin. Dapat tayong maghiganti, ang maliit na yon. At ang lalaking hindi alam ang kanyang lugar. Hindi sila magiging maayos. Pagkatapos ng araw na ito, maaari na tayong maglibot sa Baichuan City nang walang problema. Dumating ang Tsin High Technology. Paano posible? Anong karapatan mayroon kayo dito? Malapit na magsara ang Tsin High Technology. May mukha pa kayong pumunta dito? Ano ka, Bea? Tingnan mo ang mga kahabag-habag na itsura ninyo. Parang mga asong walang bahay, at ikaw, Yifeng. Hindi ka ba isang mahirap na delivery boy lang? Anong mukha mayroon ka para magmalaki sa hap ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Uling yun sabi mo sumunod ka sa mahirap na ito. Anong kinabukasan meron ka? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Bibigyan pa kita ng pagkain. Malapit nang mawala ang Tsin High Tech. Nagpapahiya pa kayo dito. Sufeng Tech ang tunay na hari ng industriya. Nasa rurok ng tagumpay. Ano ba ang Tsin High Tech? Anong karapatan meron sila dito? Umalis na kayo. Dahil meron ako nito. Imbitasyon. Anong ginagawa mo? Paano kayo nagkaroon ng imbitasyon? Pekyan sigurado. Gagawin kong mabuti at alisin ko na yan, ngayon ang Sufeng Tech. Ang magpapakita ng bagong laro na ginawa ng development team. Nagaling sa elite team ng Junteng Tech. Sa Sufeng Tech, siguradong walang kalaban-laban. Kung ikukumpara ang Tsin High Tech sa Sufeng Tech, panglanggam lang. Sa huli, si Chen Hao talaga ang may kakayahan. Na mahikayat ang elite team ng Junteng Tech. Anong pinagtatawa mo? Naiinggit ka na ba? Impossible. Dahil ang elite team ng Sunteng Tech ay nasa Xin High Tech.
Naku kunwari. Ito ang manager ng Jonteng Group at aking kapatid na babae. Mapapatunayan niya, hindi ba sinabi ninyo na meron kayong elite team ng Jonteng Tech? Anong patunay meron kayo? Ako ang magpapatunay. Oy, saan galing itong cute na ito? Nagpapanggap dito. Bakit hindi ka niya kilala? Hindi ka ba? Ang chief steward ng family, tunay ka bang taga family? Yung master, mababa ang kalidad ng mga tao dito. Hindi nila kaya makasabay sa family. Hahanap ako na makakakilala sa akin para turuan ang dalawang ito na walang alam sa mundo. Huwag kang mag-alala, young master. Dumating na ang hinahanap natin. Sila ang magbibigay ng leksyon sa kanila. Sinasabi ko sa inyong mga matatanda at mahihina, nagpaplano ba kayo ng pensyon? Tingnan natin kung ano ang maipapakita ninyo, mga tao, ipakita ang bagong laro ng Sufeng Group. Siguradong sila ang magiging number 1 ngayon. Talagang malakas ang Sufeng Tech, mamaya. Kailangan natin mapakita ng maganda sa harap ni Chen Hao. Para makilala tayo. Kayo naman, Xinhai Tech Group, ano ang dala ninyo? Hindi naman kayo naglakbay ng malayo para mapahiya lang. Tingnan ninyo. Ito ang bagong laro na inilabas ng Xinhai Tech. White Wukong. Ang galing naman nito. Ang relasyon ni Zichia at si Zumbao. Ang galing talaga. Ang lupit ng Xinhai Tech. Talagang napag-iwanan ang Chen Hao ng malayo. Imposibleng Gavamontag, yan. Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang elite team ng Jonteng Tech ay nasa akin. Hindi, imposible, tu. Kagabi kaulang nalaman. Ang magiging tagapagbigay ng award ay ang tatay mong si Chen Dejian. Talaga? Eh di siguradong akin na ang first place. Kahit PA may elite team kayo, ano naman? Ngayong araw na to, akin ang first place. Ang lakas ng loob mo ha. Tignan natin. Ngayon ay inihahayag ko ang nagwagi sa Jonteng Game Festival. Xinhai Tech. Tay, mali ang binabasa mo. Ako ang dapat na first place. Huwag kang mapahiya. Itong malaanghel na, tu. Bakit siya ang nanalo? Tumigil ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Bakit ah? Dahil siya ang panganay na anak ng i-group. Imposible. Paano naging panganay na anak ng i-group? Yan? Nagtutulungan kayong lokohin ako, no? Hinuli niyo kao? Alam niyo ba kung sino ako? Yung Master Yi, pasensya na po ang anak ko. Di nakilala ang pagkatao mo. Ipagpaumanhin niyo po. Palayain niyo na ang aming pamilya. Tay, huwag kang makiusap sa kanila. Ang pamilya Chen, di yuyukod kaninuman. Gago. Gusto mo bang gibain ang pamilya natin? Zeno 2? Si Master Yi, ang pinuno ng Yi-group. Kumakalat ang kapangyarihan ng Yi sa buong mundo. Ayan niyang yanigin ang negosyo. Ito si Master Yi. Ang nag-isang tagapagmana na hinanap ng mahigit 20 taon. Ninakawan mo si Young Master Yi. Gusto mo bang malugmok ang pamilya Chen? Young Master, ano po ang gagawin natin? Gawin niyo lahat ng nangyari sa Xinhai Tech. Ay gawin din sa Sufeng Tech para malaman nila kung ano ang kapalit ng paglaban sa akin. Tumigil ka, Chen Fengjiao. Young Master, nakamali po ako. Patawarin niyo na ako. Hindi na ako muling makakamali. Young Master, ano po ang gagawin? Itapon mo siya palabas ng Baichuan City. Hindi ko na siya gustong makita. Young Master, nakakamali na po ako. Young Master. Nasunod ko na ang lahat ng pangako ko sa'yo. Mula ngayon, wala nang aapi sa'yo. Basta nandito ka. Wala na akong katatakutan. Aking diwata ng Zixia mula ngayon. Tulad sa laro tayo, sama-samang mamumuhay ng masaya at puno ng pag-ibig. Ayos pala tong lalaking to. Magaling mang-aliw ng babae. Zuempre naman. Kung sa hinaharap, sasaktan niya ang anak namin. Hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Ang taong pinili ng aming binata, siguradong pakakamahalin ng lubos. Wow, ang relasyong online pala ay maaring magdulot ng magandang resulta. Zuempre. Naku, matanda ka na, bala ka na is auzo. May kasintahan ako sa online. Inggit ka no? Hoy, matanda ka na rin, nag-o-online romance ka? Hindi ka ba nahihiya? Inggitero ka lang is akin. Tawagan ko na. Zi Xiao Yitzi. Siya ay malambing at mahinahon. Magbaba ka, ang kilala ko. Inggit na inggit ako sa'yo. Ikaw, SIQ-NTINZHU. Ikaf Zi Xiao Yitzi. Papatayin kita. Matandang, tu. Niloloko Montag ako.
Baby, bakit kagising ng maaga? Huwag kang maingay, malilate na ako sa meeting. Ano nang minamadali? Sa puso ko. Ikaw ay 1,000 beses na mas mahalaga kaysa trabaho. Ang tamis ng dila mo. Alam mo, ngayon ako ay nagtatrabaho para sa buong angka nyo, hindi ako pwedeng tamarin. Aalis na ako. Ang buong angkan na to ay akin at ang akin ay iyo. Sino nang may lakas ng loob na tumutol? Ikaw talaga, ang galing mong magsalita. Tatay, may kasintahan ako sa Only. Ano? Hindi ko papayagan. Naku, Anak, bigay mo ang phone kay tatay. Anak, pakinggan mo yung online romance. Ay talagang hindi mapagkakatiwalaan.